isaayos ang ating mga suliranin, ang tinatahak nating mga challenges dito sa bansa. And still, merong mga tao na supposed to be ay kasama nila at nagko-cooperate sa kanila and tinatahak yung parehong direksyon ng gobyerno, taliwas naman ang ginagawa. Siguro, I would suggest na si Vice President Inday Sara, na kaibigan din natin at kasama ko sa campaign, re-examine niya yung kanyang posisyon sapagkat the Vice President should be one with the President in facing the challenges of our country. Bobo! Ay. Ito sinabi niya, okay? Kaibigan daw niya si Sara, pero dapat naman si Sara i-re-examine niya yung kanyang posisyon. Yun ang eksaktong words niya. I-re-examine ni Sara yung kanyang posisyon. Okay? Na bilang Vice President. Hanggang dyan, ha? Diniinan ko lang. At dapat yan ay samahan niya ang presidente, hindi taliwas sa pagpapakita ng suporta. Talagang yung dapat samahan niya ang presidente ng huwag magpapakita ng taliwas. Hindi ba sinasamahan ni VP Sara? Si Marcos, hindi nga siya sumusuway eh. Wala nga siyang masamang sinasabi kay Marcos. Di ba? Tingnan nyo, sablay dito si Gadon. Yung nangyari, marami pa mga instances na nakita natin na si VP Inday Sara ay nadadala doon sa mga nasa paligid niya na siguro ay kung ano-ano mga sinusulsol sa kanya. O teka muna, ano bang sinabi ni Sara? Anong nadadala? Yung mangga? So inamin nyo, manggagamit kayo? Yung tamba? Inamin yung tambaluslos kayo? Anong masamang sinasabi ni VP Sara? Sunod nga siya ng sunod eh. Di po ba? Kung magsusuway si Sara, eto dadiretsuhin ko kayo. In my opinion, kung susuway si Sara, bukas tapos na boxing. Start of the end. Tomorrow. Hindi agad babaliktad, pero babaliktad yan. Sooner than later. Anong punto ko? Hindi nga sumusuway si Sara. Ano bang nangyayari sa iyo, Gadon? Sa kabagaling planeta? Sumuway ba si Sara? Anong sinuway ni Sara doon? Akala ko ba ang sinasabi nyo, hindi kasalanan ng anak ang kasalanan ng tatay? Ang kinagagalit nyo, nung nagsalita si Tatay Digong ng bangag-bangag-bangag. For discussion purposes, I may disagree na mali yung sinabi ni Tatay Digong kasi posibleng totoo. Pero kung yun po ang punto ninyo, nagalit kayo dun sa tatay dahil nagsalita ng bangag-bangag-bangag, bakit nyo isisisi kay VP Sara? Bobo! Ay! Sablay na lang. Sablay ka Gadon. Sablay ka Gadon. Ba't sinisisi nyo kay Sara yung ano ng tatay? Kita nyo, umakyat sa stage si Sara nung sa Davao. Generic yung speech niya. Malayo sa speech ni Polong, ni Baste at ni Tatay Digong. Tapos dito sa Liwasang Bonifacio, minsan lang siya nagpunta. Hindi pa nagsalita. Asan ang utak nyo? Ba't hindi nyo maintindihan? Hindi kasalanan ni Sara kung malakas siya sa taong bayan. Huwag kayong ma-insecure. Insecurities lang yan, mga brad. Sa katunayan, yung mga DDS na iba medyo tinatabangan na nga ng konti kay Sara kasi hindi nagsasalita eh. Oh, 'di ba? Hindi nga niya kinokontra si Marcos. Ano bang nangyayari? Nagiging bobo na ba tayo, mga Pilipino? Oh. Nung huling Davao, nagpunta ba siya? Hindi. As far as I know, wala siya ron ha.
Hindi ko siya nadinig eh. Baka nung nag-CR ako, pero kabilis naman niya mag-speech. Wala siya. Eh anong pinuputok ng putsi mo, Gadon? Alam mo, nahahalata ka. Instead na nakakatulong ka kay diyan sa sinisip-sipa mong kay First Lady at kay Marcos, panira ka. Alam mo kung bakit? Nahahalata na gusto mo lang sumipsip. Pero yung kinuha mong argumento, sablay. Eh yung iba nga sinasabi, hindi sablay, bobo eh. Ano ka ba naman? Ikaw ang sigaw ng bobo eh. Parang ikaw ang lumalabas na sablay. Ay bobo, ay sablay. Pambihira naman oh. So instead nakakatulong ka kay First Lady at kay President Marcos, lalo mo silang nilulubog. Bakit? Eh, nabubuksan tuloy yung argumento na ba't sinisisi nyo sa anak yung kasalanan ng tatay? Wala namang ginagawa ah. Unless napipikon kayo dun sa mangga. Eh hindi naman yun eh. Narinig ko naman yung interview ni sino yun? Basta yung natanggal ba yan sa ABS o ano? Basta yun. Oh, narinig ko, hindi naman yung mangga problema. Ang mangga nung tumawa daw at ngumiti. Pambihira naman. Napangiti dahil na sinabi nung tatay niyang bangag. Hindi, imagine niyo to. Imagine niyo lang ha. Meron kang kaibigan. Katabi mo. Halimbawa, yung best friend mo katabi mo. O kaibigan na lang, barkada mo katabi mo. Tapos yung tatay mo narinig yung dalawa sinasabihan, yung tatay nung katabi mo, bangag, 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 adik, adik, adik. Ano mararamdaman mo? Siyempre, medyo yung feelings mo, nagulat ka ron. Anong gagawin mo? Di siyempre, siguro ang unang pumasok sa kanya, ngumiti na lang, i-downplay, which is normal. Hindi naman ibig sabihin, nakikiayon siya sa tatay niya. Talagang medyo awkward yung position na yun. Kahit ako, pag iniisip ko yun, ako. Hindi, halimbawa lang ha. Halimbawa lang, kaklose ko si Boss Dada. Biglang sinabihan ng tatay ko yung tatay niya. Halimbawa lang po ito. Jujumbagin ako si Boss Dada. Di ba malalagay ka rin sa alanganin? Oh. Eh siguro, naku. Ang punto ko, intindihin, wag bobo. Wag bobo. Tingnan pa natin. Yung posisyon daw ni Sara ang kina-question ni Gadon. Sige. Kilala ko naman si BP Inday na mahusay naman ang pag-iisip at siguro ay hindi lamang niya nare-re-examine kung ano dapat yung position niya sa mga bagay-bagay niyan. Kaya ako ay si First Lady ay talaga nasaktan dyan sapagkat alam nyo naman, sa loob ng napakaraming taon ay sinuportahan niya si President Bongbong Marcos. Hindi lamang yun. Ito, tuloy, may nagsalita dito. Ano sabi niya? Bawal na din ngumiti sa Pilipinas. Abay, sobrang nga naman to. Bawal na? Ano to, martial law? Bawal ngumiti? Ha, Gadon? Anong nangyari sa'yo, Gadon? Makasip-sip ka lang? Ay, nako. Sa bagay. Binigyan siya ng posisyon. Ang balita ko yung posisyon niya, wala naman talaga yun. Inimbento lang yun. Para maka-accommodate ka. Totoo ba yun? Nagtatanong lang ako sa'yo, Gadon. Tanong lang naman. Ay, partner Randall, yung posisyon mo ba talaga wala? Walang ganung posisyon. In-accommodate ka lang. Hindi ko alam kasi wala akong alam yun lang ang nabalitaan ko. Kaya ngayon, sip-sip to the max ka. Parang ikaw ang attack dog. Parang kasi Trillanes ngayon ang dilawan Diba? Anong nangyari dito? Hindi In my opinion, parang ka nagiging Trillanes.
Seryoso, ito si ano, si Gadon. Isipin niyo ng kanyang minahal at pinakasalan at sinamahan sa buhay si President Bongbong Marcos. At that time, nadapang-dapa ang mga Marcos. Dapang-dapa, talagang gupong-gupo. Yung panahon na yon ay doon niya sinamahan si President Bongbong Marcos. Kaya sa mga pangyayari na yun, na nakikita niya na ginagawa naman ng lahat ng ating presidente upang ang ating bansa ay maiahon. At merong tao na dapat ay kasama niya sa pagbabangon ng ating bansa ay yun pa ang nakikita na tumataliwas dahil sa mga pangyayari, mga sulsol. Tingnan mo ito si Gadon. Nag-iisip ka ba, Gadon? Sabi niya, i-re-examine mo yung position mo. Okay? Sige, ano ba posisyon ni VP Sara? Vice President. Part siya ng unit team. Pero yung nagsalita, tatay niya. Anong gusto mong posisyon? Unahin niya yung running mate niya kaysa sa tatay? Normal din. Dapat unawain niyo si Sara. Hindi ko naman sinasabi na kampihan niya yung tatay niya. Nasa katunayan, hindi nga niya kinakampihan. Lahat nga nung kapatid binabanatan na si Marcos except siya. Tama ba o tama-tama ka doon? Pakisagot mo. May interview ka namin, pakisagot mo yan. Ano yung sinasabi mo na ganyan? Lumugar nga si Sara. Siyempre, tatay niya pa rin yun. Alam ka namang murahin niya yung tatay niya. Oy! Huwag mong mabangag-bangag yung presidente ko. Alam ka namang gumanon. Nanahimik na lang siya. Gumit na siya. Tatay ko to, of course. Kakampihan ko yun. Pero uunawain ko, Vice President ako, running mate ko yan. E di tahimik na lang ako. Kaya nga hindi nagsasalita. Yan ang paulit-ulit, dapat maging grateful kayo. Kasi pag si Sara nagsalita, start na yun ng game over. Bilangan nyo na lang, game over na yun. Hindi yan nagsasalita eh. Asan ba utak ninyo? Asan ba utak mo? Pambira itong mga to. Kumakalas. Ikaw pa naman nagpauso ng bobo. Ay parang lumalabas ngayon, ikaw ang bobo eh. Di ba? Agresibo ba si Sara? Hindi. Nananahimik. Kita mo hindi nga sumasagot ngayon. Nakakabingi nga yung katahimikan niya ngayon. Pero kung ako talaga tatanungin, dapat sumagot si VP Sara. Pero kung hindi man siya sumagot, matatanggap ko. Pero sana sumagot. Pero hindi. Unawain ko siya. Bakit? Vice President siya eh. Unawaan na lang. Antayin namin. Kailan magising at lumipad muli yung agila. Sana kayo, makinig kayo. Sana ma-appreciate nyo si VP Sara. Ma-appreciate nyo eh. Tumatahimik na nga yung tao. Ang tagal na nun, ngayon nyo binakbakan? Anong meron? Anong nakain nyo? Isa kapag doon, sip-sip ka, makasip-sip ka lang, mali ang argumento mo. Ay, nako. Pilipinas, wala tayong mga kung ano-anong mga plano ng ibang tao na sa paligid niya. Kaya ako I sympathize with First Lady Lisa Araneta Marcos. Siyempre, paano ka hindi sisimpatya? Sabi nga ni Edna Pernis, alam mo siya doon, parang saling-pusa lang sa binigay na trabaho ni Kuting. Oo, di ba? Ina-accommodate ka lang eh. Alam ka namang hindi ka pa sumipsip. Ano na silbi mo? Kung hindi ka mag-alatrillanes, hindi ano ba talagang trabaho nito doon sa binigay niyang posisyon sa kanya? Ha? Hindi ko alam ano ba. Okay. At least may silbi ka naman.